Reyna Pilipinas, sashing ceremony, pasabog nga ba? The review and analysis ko sa naganap na Reyna Pilipinas sashing ceremony. Hello mabuhay, this is Gaisel Ortega, ang vlogger na prangka at hindi chusera. Gaya mo. Hey! At ito na nga ang aking review and analysis sa naganap na Reyna Pilipinas sashing ceremony, the grand reveal. O, di ba? Congratulations, Sir Jojo, sa maayos na natapos ang iyong sashing ceremony. At congratulations na walang napahamak na girls, maliban doon sa isang sumemplang. Congratulations dahil naitawid ng maayos ang Reyna Pilipinas na sashing ceremony. Ayun. So, kapag iisip-isip ako, charot lang. Ayokong masyadong maging nega, pero dahil first time naman ito ni Sir Jojo Bragais, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Oh, benefit of the doubt. Mamaya na lang ako magsabi ng mga napuna ko. But congratulations talaga. Naitawid talaga ng maayos yung naitawid ang hirap. Naitawid ng maayos yung event ng bonggang-bongga. Congratulations sa buong team ni Jojo Bragais. At I think hindi ako nag-expect, sana may improve pa ng bonggang-bongga. Eto na nga ang aking napuna ng bonggang-bongga. Congratulations sa mga girls. You did it. Ang ganda na every time na may lumabas na girl ay talagang may pag-grand reveal sila. Hindi, may mga pahubad eksena ng bonggang-bongga. At ito talaga yung nag-stand out sa akin sa mga grand reveal nila. I like Nestle Pala. I love it. 3 turns hanggang sa makuha niya lahat yung nakabalot sa katawan niya. I love it. I love the entrance of Palawan, Angelica Lopez. Hindi ko ina-expect yan. Pasabog, bongga, winner, grand. I love it talaga. And then, I love the pasabog of Christine Marcelino. Amazing. Yung lumabas siya sa itlog na belag-belog na eksena, tapos lumabas siya. Hindi lang grand ang pasarela kasi nga unstable yung pasarela niya, tapos yung mga turn niya ay hindi confidently beautiful with a heart. Hindi, yung lakad niya, turns niya ay alanganin. Ako'y nabagabag. Ako'y nagabag. Ano ba? Nabagabag ko, baka madulas siya, baka tumambling siya, baka madapa siya, baka masubsub siya. Ganon yung feeling ko habang naglalakad siya. That's why ang ganda ng pasabog, sana tinumbasan siya ng amazing pasarela. Ang ganda din ng eksena ni Alexi Brooks ng bonggang-bongga without the hair. I don't like the hair, Kineme. I don't know. Sanay na kami sa Alexi Brooks na short hair. Bakit may pag ganon? Pero siguro para magbigay ng ibang flavor. Pero I think sila ang nagbigay sa akin ng grand entrance and grand reveal na nagandahan ako kay Miss Zambales. Ang ganda niya. Literal na maganda. Sino pa ba? Ayun lang. I love Scarlett de Mesa, ang kanyang eksena. Ayun lang. And the rest is normal. And the rest is wala lang. And the rest is walang energy. Ayun na yung naisip ko. Puna ako doon sa production, nakakaloka. Ito talaga yung maluloka ako. I have nothing against the stage or whatsoever, mahaba ang rampam. Okay lang naman. Not so grand ang stage. Not so spectacular. Not so pasabog. Not so bongga. Pero okay lang din sa isang press presentation at saka sa isang sashing ceremony. I don't like the shortcut version ng mga girls. Yung paglabas nila, bababa sila ng paslanting hanggang sa gitnang
ah, ano ba tawag, hanggang sa gitnang stage. Sana man lang pumunta sila doon sa gitnang-gitna talaga tapos nakabababa para ma-exposure baga ng mga girls ay matagal. Hindi nagsu-shortcut. I don't know kung ano ang choreography. Kung talagang pinapadaan talaga doon. Pero may dumaan din kasi doon sa gitna, sa taas, tapos doon bumaba sa pinakagitna. Yung iba nagsu-shortcut, nagmamadali pa yung mga lakad. Ano ba talaga ang choreography? Ano ba talaga ang tinuruan ba ninyo yung girls kung paano when it comes sa pagbaba at kung paano bababa at kung saan haharap? Kasi yung camera angle, hindi nakatingin yung ibang girls. Nakakaloka. Ah, yun talaga yung sobrang napuna ko. Paano, alam ba ng mga girls kung saan sila titingin? Yung kung saan-saan sila tumitingin, tapos yung camera nakaganito, tapos kung saan-saan sila tumitingin. Parang hindi siya maganda sa audience, sa nanonood sa YouTube. Hindi siya maganda. I don't know sa personal na intindihan ko or live na intindihan ko. Kahit saan ka tumingin, at least naglilibot mo ang lahat. Pero dapat, 'di ba, in-instruction na ninyo na tumingin sa camera yung ibang mga girls. Yun na nga, the music is underwhelming. Oh my gosh. Walang grand, walang pasabog, walang spectacular, walang bongga, ganon. Walang ganung akong feels when it comes sa music. Um, ito talaga yung naloloka ako. Mas marami pang exposure ang nagdadala ng mic kaysa ka-candidates individually. Kung bibilangin ko ang exposure ng nagdadala ng mic, pakita ko sa inyo para may ebidensya. Kung bibilangin ko ang exposure ng nagdadala ng mic, kaysa sa candidate individual, mas mahaba ang exposure ng nagdadala ng mic. At hindi talaga, my gosh. Grand ito, dapat nanood kayo ng Miss Grand International Beauty Pageant or Miss Grand Thailand na walang masyadong exposure yung host, na more on totok sa host talaga pag Philippine based, tapos more on konti lang sa candidates. Nakakaloka. Hindi ba ninyo nakita sa Miss Grand International na boses lang yung host and the camera is on the candidates. English. Charot lang. Nakakaloka. Yun ang Philippine-based setting. Nakakabwisit siya. Kasi hindi kami nanonood ng hosting dyan. Nanonood kami ng beauty pageant. So, sa beauty queen nakatutok at hindi sa host. Sana yun lang man lang maiba dito. Kasi Miss Universe Philippines, Miss World Philippines, lagi na lang sa host ang camera. Every time mag-announce sa host ang camera, hindi po pwedeng sa kandidata. Kasi moment nila to, hindi to moment ng mga hosts. Okay. Doon naman sa nakakalokang exposure ng ano ba tawag, nagdadala ng mic sa stage. I think may kasalanan doon yung floor director. Hindi ko sinisisi ang cameraman ha. Kasi hanggat hindi sasabihin ng floor director siguro, camera 2 and ganon. Camera 1 bla out. Oh my gosh. Napaka-obvious na baguhan lahat ng eksena. Pero syempre, nanonood ako sa mga production, mga bongga. Nakakaloka talaga ang mga gano'ng eksena. Pero bigyan natin ng benefit of the doubt daw kasi first time. Okay, dito din. Sa mga taong nanonood, nakakaloka kayo. Ano yung tinatayo-tayo niyo at maharang-harang kayo sa mga camera? Hala, eksena, exit dito. Narumaram pa yung mga girls. Sa beauty pageant na nanood ako ever since 2000, since 2000 hanggang sa ngayon, never akong tumayo para mag-interrupt sa panonood ng iba. Sa history ng panonood ko, mga bakla kayong lahat, nakakaloka kayo. Magdala kayo ng catheter, magdala kayo ng diaper. O kaya magdala na lang kayo mismo ng ng inidoro sa harap ninyo para ano ba ang lagi ninyong tinatayo-tayo at palakad-lakad na naka-interrupt kayo at nakikita sa camera pero yung may gumaganon tapos biglang babalik, may dire-diretso talaga.
Ha? Palagay niyo matutuwa si Mr. Nawat dyan. Nakakaloka. Nakakaloka talaga. As in. Ho. Dahil first time, bigyan natin ng benefit of the doubt. Sabi nga nila. Naloloka ako sa mga fans ha. Kung manonood kayo ng pageant at hindi pa nag-i-exit yung mga candidates at naka-live pa, tumigil kayo sa upuan. Pwedeng pigilan ang pag-ihihi at kung ano pa man, patayin ang mga cellphone kasi hoda nanonood kayo ng pageant. Hindi yung nakaka-interrupt kayo sa manonood sa TV, nakaka-interrupt kayo sa nanonood sa live. Kasi parang harang kayo. Imbis na makukuha ka ng video, may biglang ano yon? Epal, pampam, kulang sa pansin. Nakakaloka yung mga ganong moment at kitang-kita talaga sa sa live ang mga behavior ng mga Pinoy. Sabi nga nila, doon sa Thailand daw, lahat ng gustong manood, pinapaupo at bawal tumayo. Bakit sa Pilipinas hindi natin magagawa yan? Na bawal tumayo dapat pag nanonood. Pwede ka nang tumayo pag patalastas, advertisement, tapos ang magbibihis ang mga girl, yon, tumayo ka, bumalik ka. Mga bakla sa Pilipinas, mga viewers at saka mga fans sa Pilipinas, pwede ka, magkaroon naman kayo ng disiplina. Kasi yung iba, seryosong nanonood, nakaka-interrupt kayo. Kung ayaw, kung naiihi lagi kayo at ang dami yung eksena at ang busy kayo, doon kayo sa likod, o kayo sa harap, kapahara-hara. Ayun lang yung comment ko regarding doon sa production. Meron pa ba? Siguro naman sa mga susunod na mga, eto pa. Ang daming kuda, ang daming hanas, ang daming interview, pero never ninyong nilatag ang schedule of activities, never ninyong nilatag ang format ng pageant na which is very important. The format and schedule of activities para ang mga fans kailan kayo uli, kailan kayo mag-i-event uli, ang daming kuda, kwento na ninyong lahat, wala kayong mga tulog, okay, naintindihan ko na busy kayo, pero yung schedule of activities, walang naglatag ng format. Ano to? Tapos tatanungin kami sa live, anong format? Kami masabi kay walang ang schedule of activities na nilatag kami at inuna ang pagkuda. Ang dami nilang kinuda ng mga host. Ang daming extend. Ang daming mga wala na sa script, pero talaga. Hindi pa na ganin yung naisip ng schedule of activities ang very important sa panunood ng pageant. Di ba dapat bago kayo mag-press presentation, nakalatag ng schedule of activities at aware dapat ang mga manonood kung gusto lang naman ninyong panoorin ang inyong pageant. Ayun lang naman. Ayun lang, sana nag-expect pa rin. Sabi ng iba, hindi na daw sila nag-expect ng pasabog, bongga, spectacular sa susunod na mga event ng Reyna Pilipinas. Ako nag-expect pa rin ako kasi nga tama ba? Pero nag-expect pa rin ako ng mga 50% na may i-improve pa siya. Kasi kung ganun at ganun na, man lang ang ipapakita ninyo, di sana hindi na lang ninyo kinuha kay Arnold Villaprilla. Yun na rin yun pa rin. At sabi ni Sir Jojo, sabi niya, he try his best para maging on time at saka sumunod talaga sa oras ang pag-umpisa ng pageant. I doubt it. Kahit na sumunod sa oras siguro si Jojo Borgais, pero yung mga manonood, it's better than late than never ang motto. Nakakaloka yun. Parang kultura na kasi yun ng Pilipino, no? Na saktuhan or late talaga ng 5 minutes, 10 minutes, no? Pero siguro pag umpisahan lang ng isang organization na pag mag-start, di ba? Hindi yung, wala, 5 minutes na lang kasi wala pang tao, mga gano'n. Nakakaloka. Sana matupad yun, Sir Jojo, ha? Yung kailangan mag-start talaga sa oras para konti lang. Hirap kasi magpuyat at saka pakisabihan ng mga staff mo na bawal tumayo. Remind sila,
pag mag-umpisa ang pageant, bawal tumayo. Ganon. Kung gusto nyong tamoyo, kasi nakakaabala talaga, promise. At saka pakisabihan din yung stage director nyo or floor director mo na nakikita yung nagdadala ng mic. Mas marami pa siyang exposure. At saka pakisabihan yung girls na tumingin sa camera, wag kung saan saan. Nakakaloka. Nakakaloka. Alam ko naman, di ba, inaano yan, nire-rehearsal yan, ang mga dapat, mga eksena. At saka yung blocking, sana pare-parehas ha. Kung may shortcut talaga ang blocking, shortcut dapat lahat. Hindi yung nag-shortcut yung iba, tapos pumupunta doon sa gitna yung iba, tapos rumarampa pababa. Sana uniform. O, di ba? Yun lang naman yung konting puna ko. Konti ba yun? Ano review and analysis ko sa naganap na Reyna Pilipinas sashing ceremony. And the rest is okay at naayos namang naitaguyod at naayos naman nairaos ang event. So, congratulations Sir Jojo and the Reyna Pilipinas production team, ganon. So, umaasa pa rin ako na mag-i-improve, di ba? Kung ganun na ganyan naman pala, edi sana wag na ninyo kinuha sa ALB. Kung parehas lang naman pala ang gagawin ninyo kaysa sa kanila. Kudos naman doon sa mga behind the scenes sa pagpili ng mga candidates nila Mama Rene, nila CJ, and the rest of the gang. I love it kasi nakikita natin yung kung ano yung selection ng mga inampalan dyan. At least doon makikita natin na nagdidebate sila regarding the beauty, regarding the height, regarding sa mga performances ng mga girls sa pag-audition nila. I love that. Kudos. Marami naman akong nagustuhan pero marami din talaga akong naloloka sa mga pangyayari. I'm so excited, looking forward sa next event. Hindi ko alam kung ano kasi nga wala nga rin silang nilalatag. Sana, di ba, mas nauna ang schedule of activities kaysa mga sinasabi ng mga host ng mga pasabog, bongga, spectacular. Iwas-iwasan din yon. Iwas-iwasan din magsabi ng mga ganong salita, pasabog, bongga. Kasi yung mga fans na nanonood nag-e-expect ng pasabog, tapos hindi naman nakikita sa show. Ayon, iwas-iwasan yung pasabog, bongga, spectacular, amazing. Oo, nag-gets ko yung effort, nag-gets ko yung ano ba tawag ng mga girls, ang eagerness to magbigay ng magandang show, lalong-lalo na doon sa organization. Alam ko naman gusto ninyo perfect lang pero may mga nagkakamali talaga. Pero sana pakisabi sa mga girls na tumingin sa camera, ganyan-ganyan, ito ang blockings at hindi pwedeng yung blockings, ilang minuto kayo doon sa sana aware kayo dyan ha, kung ilang minuto lang yung girls sa stage at walang kumukuha ng minuto ng ibang girls kasi sabihin ninyo, matatanggal kayo sa camera para aware sila kung ano lang ang ibababad nila sa stage kasi may lumalamon talaga ng time, may lumalamon ng moment, 'di ba? And the rest nasasapawan yung mga girls, hindi na pantay-pantay yung airtime kasi nga dahil may girls na lumalamon, lalo na experience, lumalamon ng time, tapos yung inexperience ng mga girls nagmamadali. Unfair din sa kanila. Dapat 3 minutes lang kayo, hanggang 3 minutes lang kayo dyan sa stage or 2 minutes. Hindi kayo maaaring sumobra kasi mawawala kayo sa camera. Dapat may mga ganun kayong pinagsasabi doon. Ito yung blockings, kailangan dito kayo minto, kailangan eksena kayo dito, ganyan. May mga ganun dapat. Hindi ko alam kung may mga ganun ba. Kasi nga, hindi uniform yung ginagawa ng mga girls. Basta ayun. Marami pang dapat i-improve and I'm so excited sa next event kung ano pa yon. Wag na magsalita ng mga pasabog, bongga, grand. Walang ganun kasi kung hindi lang naman nakikita sa show na ipinapakita ninyo na may grand. Okay? And pasabog, and spectacular, and bongga. Okay. There you go, guys. Ayan po ang aking honest opinion. Alam ko naman marami na naman, Gaisel, nega ka. No! Sinasabi ko lang para alam nila yung nakikita kong medyo, ba't ganon? Yun lang yun po. Para to improve the production, to improve the
event to improve the whatsoever. Wala akong hanash kila Jojo. Alam ko naman na first time nila ito, first time nilang gumanap, at hindi niya expertise to. Ayun. So sana, ayun, yung mga makinig. Hindi naman makinig. Somehow, makinig sa mga ng mga fans na yung host, tigil-tigilan ng pagkasabi ha talaga. Nanggigigil ako sa, oh my God, pasabog ito. Ay, wala namang pasabog na nangyari. Congratulations doon. Napakaganda ng crown ng ng Reyna Pilipinas. Hindi ko masyadong bet ang crown ng MGI All-Star kasi para siyang kwago. Pag malayuan, parang dalawang kwago. Mukha ng kwago. Ayun lang naman. So congratulations, ang ganda ng crown ng Reyna Pilipinas. Pero not so grand and not so spectacular and not so bongga. Ganun lang yung feel ko. Maganda siya. Okay. Ganun lang. Still, the best pa rin ang crown ng Miss Universe Philippines and Miss Earth Philippines. Very iconic. Di ba? There you go, guys. Maraming salamat. This has been Gaysal Ortega. Mwah, 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 mwah. Congratulations, Sir Jojo.